Magandang araw po mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, umaga man, tanghali, hapon, gabi o madaling araw, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayang lahat. Alright, so ako po ay nagbabalik sa ating pagbablog. At sapagkat ako ay may napanood na isang video ng ating kababayan, ng ating isang magiting, makisig at gwapong-gwapong kababayan. Iyan, ang kanyang video ay patungkol kay Madam Diwata Pares. Yan, kanyang advice kay Madam Diwata Pares at ang kanyang mga puna kay Madam Diwata Pares. So ayan, ito pong ating poging-poging gwapong ating kababayan na to ay ang ating magiting na kaibigan, walang iba kundi si Leo Francis Leo Marcos. Yan, ang ating napakabuting kaibigan. So ayan, sir Leo Francis, saludo ako sa iyo, sir, sa mga pinaggagawa mong tulong, pagbibigay tulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat, sir, sa ginagawa mo na yan. Isa ka talagang mabuting tao. Ngunit ako ay may puna at ako ay may sasabihin doon sa mga banat mo kay Madam Diwata Pares. Atin muna pong panoorin itong video ni Sir Francis Leo Marcos, ang kanyang mga pinagsasabi kay Madam Diwata Pares. Ito, panoorin natin yung mga ilang eksena dyan sa kanyang mga video, mga kaibigan. Ayan. Sumikat ka, pangit ka. Diba? Ang dami nagpapapicture sa'yo dahil kahit pangit ka. Iiyain mo pa. Tingnan mo naman itsura nung nagpapapicture sa'yo at saka sa itsura mo. Dapat kung binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mapunta ka dyan sa ganyang pedestal, lalo kang maging mapagpakumbabang animal ka. Pag nakita kita, ipakakalpukang kitang pangit kang mukhang ulikbang kabayong lubugang pangit. Ulitin ko, diwatang boglo ang panga, ha? Abangan nyo yung parisan ng FFCI, ha? Patented to, ha? Magtatayo ako ng pares. Okay? Only rice, only sabaw, may soft drinks pa, ha? At masasarap, libre, walang bayad. Para sa lahat ng buong Metro Manila yan. Yan, malapit na yan. Ay ano ngayon, kung gumastos ako ng 3 milyon araw-araw, ay papapakain ko yung napakarami. Di ba? Libre. Okay? Ang pangalan ng pares, para hindi gayahin. Di ba, merong Diwata, merong Encanto. Abay, puro silang fantastic eh. Ito pangalan ng pares natin. FFCI, abangan nyo. Ang pangalan, dideclare ko na. Okay ka, pares ko. Libre. Para sa buong NCR yan. Abangan nyo yan. Ito yung pangalan. Okay ka, pares ko. Libre yan. Nakikipag-coordinate na ako sa government ng Pasay para makahingi ako ng malaking space kung saan pakakainin natin lahat ng mahihirap, mga street dweller, yung mga naglilinis ng kalsada. Only rice, only sabaw, only gulay, only gulay. Ayan, may gulay din, tapos may pares, tapos may soft drinks, libre. Okay? Tapusin ko lang yung humanitarian ko sa Northern Luzon. Yan yung aking plano. Tandaan nyo yung pangalan ng pares na gagawin namin. Marami po kami dyan, kasama ko LGU dyan. Ang pangalan, okay ka, pares ko. Pinagsama yung Encanto at saka yung Diwata. Di ba doon sa okay ka, pere ko? Ako naman iba, okay ka, pares ko. Libre pares, unlimited for all.
with libreng soft drinks. Isa lang yung soft drinks. Iyon na mag-iisip. Alam kong nandyan ang FFCI. Tutulungan ako dyan sa proyekto na yan. Libre. Lahat ho ng mga natutulog sa bangketa, sa luneta, kung saan man dito sa buong Metro Manila na walang makain. Hintayin nyo ho. Gagawin ko yan. Pagkatapos lang ng humanitarian ko sa Northern Luzon. Okay ka. Pares ko. Libre pares. Nakaw. Ano kayo ngayon? Yan ho ang aking gagawin. Hihintayin ko lang. Walang gaya-gaya, putungaya. Yan ay libre. Nag-humanitarian tayo ng daan-daan libong salamin, libo-libong wheelchair. Magkano yun? Magkano lang naman yung pagkain ng mga nahihirapan na yan? Di ba? Okay ka. Pares mo. Free. Unlimited pares. And an unlimited rice. And soft drinks libre. Uy, sir, pumila ka din doon. Baka ikay gutom na. Alam ko namang love soiled and hungry ka. Yun ho yung sinasabi ko. When you think about things, mag-isip ka ng pakikinabangan ng iba. Again, diwata, nalubog ang panga. Advice ko lang, tanggalin mo yung attitude mo habang may oras pa. Hindi ba nararamdaman, palubog ka na. Hindi aabuti isang taon, umattitude ka kasi. Hindi mo ako plastic na tao. Walang iya din ho ako. Tarantado o aminado ko dyan. Kaya lang nag-isip lang ho ako ng tama. Alam nyo ano yung tama? Yung hindi ho ako naging maraming sa kapwa. Yun ho yung tama. At hindi ako marunong mamahiya ng maliit na tao. Kaya naman minahal nyo ako. Yun ho yun. Yan yung itatayo na pagkatapos ng humanitarian dyan sa buong Northern Luzon. Ito, yung magbibigay tayo ngayong June 11, 12, and 13. Baka ho itayo na namin yan with the help of local government unit. So gagawa ho tayo ng paresan. Since ang uso ngayon is yung mga fairy tale, diwata, engkanto, gano'n. Tayo naman ay gagayahin din natin siya. Kaya lang, ang pangalan niya is Okay Ka, Pares Ko. Yun ho ay libre. Para sa lahat ng mga street dweller, basta yung gustong kumain, tricycle driver na wala pang kita, wala pang boundary, libre ho. Wala kayong babayaran. Pati soft drinks, libre. Okay? Ang isa lang ho ang kondisyon doon. Ang kondisyon doon ay yung pinggan nyo na pinagkainan, puhugasan nyo na mabuti. At isosolido sa lagayan. Ayan ho. Yun yung aking sinasabi na gagawin ko yan. Why? Because dapat isip-isip ko na eto, matitude to eh. Eto, libre. Ang pakikinabang ho dyan, yung mga natutulog sa lansangan, at may padamit pa ho tayo ha. Yung halimbawa, may kakain doon na bata, yung ang pakalat-kalat sa kalsada, tapos madungis. May libreng shower yun, at saka may libre tayong padamit at tsinelas. So yan ho, ay inaayos ko pa lang, pagkatapos ho ng humanitarian sa Northern Luzon, ako ho ay makikipag-coordinate na dyan sa Pasay LGU, kaibigan ko naman ho yung Vice Mayor, para magkaroon kami ng kaprasong pwesto dyan na kung saan ay itatayo yung Okay Ka Pares Ko, na kung saan ay libre po ang pares. Sasarapan natin. Namimigay tayo ng napakamamahal na wheelchair, truck na wheelchair, truck na bigas. Eto, patok ngayon. Libre ho ito para sa lahat. Okay? At sasarapan talaga natin. Okay. Only rice. Truck na bigas ang pinamimigay ko. Yung pa kayang kap na bigas na rice, hindi ko kaya ibigay. Unlimited rice. Kahit 100 beses, pwede kang bumalik. Yun. Gagawin ko yan, bagay na yan, hindi dahil gusto kong magpabagsak ng tao. No, gagawin ko yan because naawa ako dun sa mga tao. Tuloy mo, ang haba, layo ng pinanggalingan, pipila ng 3 oras para lang makita yung diwatang engkantong lubugang panga. Meron pang isang OFW, tinalikuran niya, galing yata ng Saudi o galing ng Kuwait. Ay tinalikuran, ay di gago tong lintik na ito. Tignan mo naman yung itsura ng diwatang lubugang panga, ay mukhang kabayo eh. Tapos kung maka-istab ng tao, mukhang dugyot. Alam mo yung dugyot? Kaya kung hindi ka magbabago diwatang mukhang kabayo na mukhang engkanto na dugyot, na lubugang panga, maniwala ka. So, ayan mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, narinig natin tong
So, ayan mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Okay, narinig natin tong mensahe ni Sir Francis Leo Marcos kay Madam Diwata Pares So, meron lang akong konting puna doon sa mga sinabi na yan ni Sir Francis. So, Sir Francis Marcos, una sa lahat nagpapasalamat ako sa iyong mga pinagagawang pagtulong Maraming salamat sa pagtulong mo sa ating mga pagbibigay tulong sa ating mga kababayan. Napakagandang adhikain yan. Maganda yan. Pero ang problema kasi dito, itong binanatan mo to si Madam Diwata, parang hindi naman yata maganda. Kasi wala naman yatang atraso sa iyo itong taong ito, Wala naman yatang ginawang mapangit o mali sa iyo. Bakit man siya binabakbakan? Ano bang problema, Sir Francis? Hindi mo lang sahayaan sa kanyang mga diskarte niya, mga pamamaraan niya kung paano siya magpatakbo ng kanyang negosyo. Diba? Pero yung etong ginagawa mong mga pagtulong, okay yan maganda yan Ang problema, hindi ko gusto tong sinasabi mo sa kanya. Yung pinagsasabi mo sa kanya, Sir Francis Leo Marcos, hindi maganda yung sinasabi mo sa kanya, yung panlalait mo sa kanya, pangungutya. Sasabihin mo na wag siyang mangla, excuse me po. Sabihin mo sa kanya na wag siyang manglalait, wag siyang mga apak ng maliliit. Ano tong ginagawa mo? Diba? Grabe itong sinasabi mo sa kanya. Di ginagamit mo pa binabanggit mo pa yung pangalan ng Diyos. Mo kaya di mo naman alam tong sinasabi mo. Bakit mo sasabihin ng hindi maganda si Diwata? Sasabihin mo sa kanya na ano bang klaseng pagmumuka? Lubog ang panga ng mga dugyot na grabe ka. Ganun mo. Sir Leo Francis Marcos, wala kang karapatang lapastanganin o pagsabihan ng pangit ang nilikha ginawa ng Diyos. Ang lahat ng bagay na gumagalaw man o hindi dito sa lupa ay nilikha ng Diyos. At tayong mga tao ay nilikha niya, ginawa niya. At ang lahat ng yan na kanyang ginawa ay maganda sa kanyang paningin. Kaya niya ginawa yan. Ngayon, sasabihan mo na pangit. Sasabihan mo pangit ang kanyang ginawa, ang kanyang nilikha. Alam mo ba yan, Sir Francis Leo Marcos? Di ba tayong mga tao ay nilikha ng Diyos? Nilikha tayo ng Panginoon? Hindi ba? Di ba siya ang gumawa sa atin? Tapos sasabihin mo ang kapwa mo pangit. Sasabihan mo ang kapwa mo na pangit. Di parang sinabi mong pangit ang ginawa ng Diyos. Di ba? Ay nako, Sir Leo Francis Marcos, may pinag-aralan ka, edukado kang tao. Alam ko matalino ka, magaling ka. Lahat na siguro nasa iyo, marami kang pera, mayaman ka. Pero hindi dapat ganoon. Hindi ka dapat manglalait ng kapwa mo. Maswerte ka dahil pinanganak kang gwapo. Diba? Pero subukan mo humarap sa salamin. Tignan mo yung mukha mo. Tignan mo.
kung ano ang meron din sa pagmumukha mo. Pambihira ka naman. Yung tao na nagtatrabaho, naghihikahos magtrabaho para nagpupursige, para mapiangat ang kanyang sarili, sa tingin ko naman wala naman siyang naapakan o na tao. Doon lang yun sa pa-picture. Napakasimple Sir Leo Marcos. Alam nga namang buong maghapon niya ubusin na lang sa sa pagpa-picture. Kayo naman ang mga nagpapa-picture, unawain nyo at intindihin nyo. Hindi naman sa lahat ng oras magpa-picture na lang na magpa-picture sa inyo maghapon. Yung tao may negosyong inaasikaso at napapagod din, diba? Mahirap pang intindihin yon. Dati intindihin nyo yon. Intindihin nyo yun. Meron tamang oras sa pagpa-picture at pagharap sa inyo. Naintindihan mo yan, Sir Leo Francis Marcos? Intindihin nyo, hindi ganon. Ikaw ba, pag may magpa-picture ba sa'yo, lahat ba na pagbibigyan mo? Ewan lang, siyempre sasabihin mo siguro, oo naman. O naiinggit ka lang dahil marami nagpapapicture kay Madam Diwata Pares kaysa sa'yo. Ha? Grabe ka kung laitin mo, pagsabihan mo siya ng mga pangit na salita. Grabe. Hindi maganda yon, Sir Leo Francis Marcos. Pati mga vlogger na tumutulong sa kanya, binabanatan mo, tinitira mo. Ano bang ginawa nila sa'yo? Ba't mo sila babakbakan na ganon? Tumulong ka na lang, huwag ka nang makngak, Sir Francis Leo Marcos. Maganda na yung ginagawa mong tulong Tapos magtatayo ka pa ng tatapatan mo pa siya si Diwata Pares ng Paris mo. Magtatayo ka rin ng parisan mo na sabi mo libre. Oh my God, ano ba namang klase yun? Sasabihin mo pa na yan ang nag-iisip. Sa tingin mo ba nag-iisip ka ba doon ng tama at ng maganda? Maling-mali ka doon, Sir Leo Francis. Maling-mali ka doon. Dahil hindi lang si Diwata ang iyong masasagasaan o maapektuhan dyan sa gagawin mo na yan. Yung mga may negosyo na maliliit na kainan na naandyan din, syempre maapektuhan yun, diba? Maapektuhan sila. Biro mo, magtatrabaho sila ng ng madaling araw. Gigising sila ng madaling araw dahil mamamalingki sila. Pagkatapos pag uwi ng bahay, maghihiwa, magpe-prepare ng lahat, hanggang magluluto. Pagkatapos pag nakaluto, mag-aantay ng customer na kakain sa kanila. Wala nang pupunta dahil saan pa? Nagpupunta na dyan sa'yo kasi nga libre yung kainan mo, di ba? Kahit naman ako di ba, kahit ako meron akong paboritong kainan, pero pag nakabalita ako na meron palang libre, pwede saan pa ako pupunta? Kaysa naman magbayad ako ng 100 hanggang 200 sa kinakainan ko, di dyan na lang libre pa, want to sawa pa, di ba? Baka meron pang balot take away. Ikaw naman, Sir Leo Francis, kawawa na yung mga maliliit na magbibusiness ng kainan pag ganyan. Mawawalan sila ng ng customer, ng kakain sila, mawawalan sila ng kita. Naghahangad sila na magkaroon ng hanap buhay, ng kita. Pagkatapos kukunin mo pa sa kanila na ganon. Pambira ka naman, Akala mo ba si Diwata lang ang maapektuhan dyan? Hindi, kakamali ka. Isa pa, kahit ba si Diwata lang, ba't mo ba kailangan yung si Diwata na ganon? Ano bang ginawa ni Diwata sa'yo? Hindi ba? Mas maganda pa siguro kausapin mo si Diwata. Diwata, ang mga pagkain mo
mga pares na pagkain mo, lutuin mo, babayaran ko yan lahat. Pagkatapos iparipak mo, tapos ipamigay mo sa mga madadaanan mo diyan. Pamigay mo. Ganoon ang gawin mo. Yun, wala kang masasagasaan doon. Bira ka. So, ayan ha, Sir Leo Francis Marcos. Kasabihin mo na yan na nag-iisip, pero tingin ko wala, hindi mo inisip mabuti yan. Pati yung mga official dyan sa Pasay, dadamay mo pa. Sasama mo pa sa kalokohan mo na yan. Ano ba? Para lang sumikat ka dyan? Oo, sisikat ka dyan. Pero marami rin magagalit sa'yo. Sa totoo lang. At baka yan pa ang kabaksak mo. Tumulong ka na lang. Maganda na yung pagtulong mo ng maayos. Huwag mo nang banatan yung mga tao na nagsisikap. Hayaan mo sila. May kanya-kanya silang pamamaraan. At ikaw din may pamaraan, may pamaraan kang sarili kung paano mo gawin ang pagtulong. Huwag ka nang makialam sa kanila. Huwag ka nang makisawsaw sa kanila. Sasawsaw ka pa eh. Tambira ka naman. Mawawala tuloy yung paghanga ko sa iyo niya pag ganyan. Bihira naman, sir. Kung gusto mo makatulong sa tao, huwag mo na, hayaan mo na si Madam Diwata Paris. Huwag mo nang pakialaman yun. Hayaan mo na siya dyan. Pati yung mga vlogger na tumulong sa kanya, titirahin mo pa. Ano bang problema mo sa kanila? Hindi ka naman nila inaano. Dahil ba sa binibigay nila, gusto nila yun eh. Nasa kanila yun. Ikaw nga, di ba? Nagbibigay ka rin eh. Nakialam ba sila sa'yo? Pinakialaman ka ba nila? Di ba? Nagla-live ka sa TikTok. Namimigay ka ng cellphone. May kasama pang 10,000. Sa tingin mo ba, yung mga tao na yun, talagang walang-wala sila? Walang cellphone? Walang pera? Hindi mo alam eh. Baka 3 hanggang 5 cellphone na ang meron sila. Tapos bibigyan mo pa ng 10,000. Ba naman yun? Ba't pumunta ka sa mga punta mo yung sa mga liblib na lugar. Yung mga tao doon na talagang walang-wala. Marami mga nag-aaral na walang cellphone, gusto magka-cellphone. Yun, bigyan mo doon. Personal mong puntahan sila. Hindi yun dyan sa gagamitin mo yung social media. Siyempre, marami magkukuhan dyan. Pero yun nga, hindi mo alam. Mahirap ba yung mga tao na yun? Baka 7 beses kumakain sa loob ng isang araw yung mga yan. Masasarap pa. Ang bihira ka naman. May nakialam ba sa'yo dyan? Wala naman Hinayaan ka sa diskarte mo na yan. Sir Leo Francis, ako wala akong dyan sa pagtulong-tulong mo. Pero yung mga salita mo lang kasi na hindi maganda kay Diwata, grabe yung panlalait mo sa kanya. Grabe. Pare-pares lang tayong tao. Mapera ka man, milyon-milyon man ang pera mo. Ako 10 piso, 100 ang pera ko. Pares lang tayo mabaho ang tae. Tandaan mo yan, Sir Leo Marcos. Tandaan mo yan. Parehas lang ang amoy ng tae natin. Iisa lang, lahat tayo. Kahit sinong milyonaryo dyan, iisa lang amoy ng mga tae natin. Kaya huwag kayong ganyan. Hindi tama yung kayo manlalait ng kapwa nyo. Bira kayo. Nilikha ng Diyos yan, ginawa ng Diyos yan. Tapos ganun sasabihin mo. Okay, sige, hanggang dito na lang tayo. At ako'y na-high blood eh. So, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagpanood. Pasensya na kayo sa ating video malikot kasi nga eto, nakahawak-hawak ko lang tsaka cellphone lang tong gamit ko. Pag ako umabot na ng 1,000k subscribers, yan, baka mabago ko na tong pang camera ko. Okay, maraming salamat sa inyo uli. At ingat kayong lahat mga kababayan. At Sir Leo Francis Marcos,
Saludo pa rin ako sa'yo. Pero sana, wag nang ganun ha. Wag nang ganun ng mga salita. Wag nang manlait ng kapwa. Alright? Pare-parehas lang tayo. Okay, bye-bye. Hanggang sa muli.